Stress na ba kayo kasi ang tagal na ng utang niyo sa Ola at di pa rin bayad? Well, stay tuned here at panoorin to. Mga kautang, meron naman kayong utang sa Ola na matagal-tagal na rin at umabot na ng 6 months or 1 year na di pa rin nabayaran hanggang ngayon? Well, di ka nag-iisa kaya chill lang. Ano ang mangyayari kung ganon? Well, yung utang mo syempre andyan pa rin. But eventually, yung paniningil kasama na yung mga harassment ay titigil rin based on my experience. Titigil na rin yung halos 24/7 ng mga texts at tawag. Siguro dahil naubos na rin kabablock yung mga number nila at yung record mo ay nasa ilalim na kasi may bago na naman silang client na inaasikaso. Pero syempre, utang still exists. Yung mga matitinong Ola, syempre may reasonable charges talaga yan. Kaya in my case, dinadahan-dahan ko silang binayaran kasi nakatulong din naman talaga sila sa oras ng pangangailangan. At obligasyon din naman talaga nating bayaran ang ating mga utang. Pero sa mga loan shark / scammer ng mga Ola ay hindi na talaga. Kasi kahit subukan mong mag-negotiate sa kanila, di rin naman sila makikinig. Kaya dead man na lang talaga. Tulad ko, 5K na utang, overdue ng 2 days, naging more than 7K na. So paano ko pa babayaran na? If sisilipin ko siguro sa system, ay maybe baka almost 200K na. Kasi 1K times 30 days, edi 30K. Times 6 months, so 180K na. So in my case, itutuhanin talaga nila yung pananakot na pupunta sa bahay mo, i-report ka sa barangay, kakausapin ka ng abogado, edi mas mainam para settlement na lang, balik kapital. So, di rin naman nila ginagawa. Puro lang pananakot. At plus, kung may kasamang pagpapahiya at harassment at may ebidensya ka sa kanila, pwede pa silang kasuhan at makulong at magbabayad ng multa. Deserve yun ng mga walang puso na agent kasi magbabayad naman tayo sa halagang reasonable at di natin deserve na insultuhin. 5K lang na utang tapos kung makasingil at makamura para bang 1 billion ang utang mo? Bakit yung mga agent na yan, di ba sila nakaranas mong utang din? So ganun nga case, sila talaga dapat bayaran. Tulad nung naikwento ko in my previous vlog na yung friend ko na 5K utang pero 3K lang dumating, then after 3 weeks more than 20K na. Pinost mukha niya sa FB, tinawagan mga nasa contact list niya kahit hindi reference contact, abay, pila talaga sila dapat bayaran kasi sobra-sobra na ginawa nila. Kaya as I said on my previous vlog, mahalaga na may screenshot tayo sa mga messages nila at sa mga transaction para may matibay na ebidensya laban sa kanila. At best thing to do is ignore na lang talaga itong mga heartless na Ola agent kasi puro naman pananakot ang alam nila. Gigil kasi sila na makakomisyon ng malaki sa di maayos na paraan. At so far, sa dami ng kakilala ko na naging biktima ng mga Ola, including myself, wala pa namang nakulong. Kaya naisipan ko po na gumawa ng ganitong mga vlog to share my experience at for awareness din po. Kasi kung di ka pa nakapasok sa Ola Circle, nako, wag mo lang pangarapin kasi once you're in, it's really hard to be out. At sa mga Ola victim naman, we are Ola victim but we are Ola warrior as well. Mas report ang kailangan para matapos na umasara na itong mga Ola na mga abusado. That's it for now and thanks for watching! Till next time here in Wisdom Queen!